salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Bunyog Party List. Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan. Live na naman tayo, no? Sa ating Facebook page, Bunyog Pagkakaisa. At syempre, suportahan natin ang Bunyog Party List. Number 87 po yan, Bunyog Party List. Walang salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, ito mainit itong usapin po ng impeachment ni Inday Takaw Tambalustay. Ano ba talaga, kuya, no? Maraming nahihiwagaan po dito, Dito po sa sinabi po ni Marcos Jr., ni Bongbong Marcos, kung saan ay nag-alakibulo yata itong si Marcos ngayon, no? Pinai-stop po ang impeachment ni Inday. Ano ba yan? Yan ba'y technique, Yan ba'y ipinagbabawal na technique ng administrasyon ni Marcos? Ano sa tingin nyo, Ito ba'y mula sa puso? Na talagang ayaw ni Marcos na matanggal si Sara Duterte o ano lang? Etyos lang, Mga kabunyog, mga kabayan. Marami kasing parang na-disappoint po kay Marcos nung Walang salita na ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. ano sa tingin nyo, mga kabunyog, mga kababayan? Magbibigay tayo ng comment dyan, Yan ba'y charing-charing lang ni Marcos? Etyos lang ba yan? Na talaga bang pinapa-stop ni Marcos ang impeachment ni Sara Duterte? Kasi nung una, ito'y parang marites lamang mula kay sa isang vlogger na nagngangalang Tunying, Si Mang Tunying, si Tunying. Ngayon, itong si Tunying na may pinost siyang isang screenshot ng convo, no? Naku, ba ano yun, private message. Na marites niya siguro. Yun nga, sinasabi ni Marcos Jr. na wag na daw ituloy yung impeachment ni Sara Duterte sa House of Representatives. Kasi sabi ni Marcos, kailangan natin mag-focus na lang sa bayan, mag-focus na lang sa mga programa. Wala namang wenta si Inday, kumbaga. Hindi naman yan importante, kumbaga sabi ni Marcos. Walang wenta yan, kaya hayaan nyo na, di ba? Totoo kaya yun, Ngayon, yan po yung pamarites ni Tunying na maraming tumaas ang kilay. Siyempre, tumaas ang mga ngala-ngala, kinumpirma po naman yan, yung impormasyon na yan mismo ni Marcos Jr. At sinasabi nga ni Marcos, oo nga, total, nag-leak na yung message na yan, talaga daw yun ang posisyon niya. Wag na daw i-impeach si Sara Duterte. Ngayon, ano bang comment natin dito, mga kabunyog, mga kababayan, Kayo, anong comment nyo? Ito ba'y etyos? Ito ba'y pakipot? Ito ba'y patsaring-charing lang, Alam niyo yung salitang bentot? Talagang mahiwaga. Mahiwaga itong administrasyon ni Marcos. Kasi sabi nga ng mga DDS, iba yung ginagawa ng isang kamay sa kabilang kamay. Kasama pa yung paa. Di ba? Isama mo na yung paa, di ba? So maraming galamayan Parang mahiwaga On the other hand, parang kumbaga itong si Marcos ay hindi siya umaatake. Passive. Passive, kumbaga. Let it go lang, Pero itong grupo nila Martin Romualdez, mga congressman, talagang bang, di ba? Bulgar kung bulgar po, yung Quadcom, yung Committee on Good Governance, di ba? Napakatindi po, Ngayon, kahit itong PNP, itong NBI, itong DOJ, makikita nyo, which is may basihan naman tayo, Aside from politics,
Alam nyo, politika yan. Aside from politics na sinasabing dinudurog talaga ang mga Duterte, may basihan ba? Meron naman talaga. May basihan ba talaga na si Sara Duterte ay ihabla ng pagnanakaw o ng plunder? Ha? Maraming habla kay Sara Inday Takaw ngayon. Ano? Mayroon pang lumalabas na parang gagamitin daw yung anti-terror law. Nako. Magiging si Inday Lustay ay magiging Inday Luha pag nagkataon. Ano? Inday Luha, di ba? Ha? Hindi naman Inday Luga, Inday Luha, di ba? O ngayon, yun nga, kumbaga, ano bang analysis dito, Kulex, di ba? Bakit ang bait na naman ni Marcos Jr.? Binantaan na nga siya na papatayin siya, di ba? Tetepokin siya. Ha? Kumbaga, matindi po yung pagbabanta ni Sara Duterte na kapag siya'y namatay, kinausap niya na yung tao, may kinausap siyang tao, patayin mo. Si Marcos Jr., si Lisa Araneta, si Martin Romualdez. No? That's why, iniimbestigahan siya ng NBI, ng New Bilibid Prison tuloy, ng National Bureau of Investigation. Ngayon, biglang, all of a sudden, ang init-init, kumukulo na, malapit na sa pagkulo, biglang si Marcos ay parang ano bang tawag doon? Kumambyo! Kumbaga, tersera, papunta na sa kwarta. Kinta na nga di ba? Alam niyo yun, bungabuelo na no? Biglang kambyo si Marcos, balik ng segunda, no? At ang sinasabi, wag daw ituloy. Ngayon, ano ang nakikita kong playbook dito? Mahiwagang playbook. Ito po ay analysis lang ni Kulex Soliman. Ha? Yan ba'y etching? Yan ba'y etchos? Yan ba'y play safe? O yan ay parang mahiwagang galawan? Siyempre, alam nyo, ako ang nakikita ko ganito Deep inside, siyempre political enemy na yan Alam yan ng mga Marcos. Alam yan ng mga Duterte. Hindi na sila pwedeng mag-reconcile. Malabo na po yan. Politically speaking, pag ang mga trapo naglinyahan na, yung mga politiko, nagkampi-kampi na, Marcos, Duterte, samahan mo na ng ambisyon. Ha? Bukod pa sa talagang may issue naman ng mga basihan laban sa mga Duterte, lalo na sa ginawang panluloko ni Sara, ibig sabihin yung mga resibong peke, yung mga paglustay ng pera ng bayan, daan-daang milyon. So, may basis talaga Ang daming basis para ibulgar na tong mga Duterte. Hindi naman para sirain kasi talagang kasira-sira naman yung nabubulgar no? Kahit walang effort dyan na mamuliti ka, kung malalantad lang yung katotohanan, itong mga nalalantad ngayon, by default, masisira ang mga Duterte dahil ginawa naman talaga nila. Lalo si Sara Duterte. Pekein mo ba naman ang mga resibo, iisa ang sulat ng ballpen, kinokolekta sa bangko, nilalagay sa bag ang kwarta, yung mga ganyan na mga kwento. Ngayon, may mga drama-drama na yung mga staff ni Sara Duterte. Lahat yan, nakikita ng taong bayan. Hindi na lang yung pamumulitika. Meron niyang basihan. Ika nga, no? Tayo naman sa bunyog kasi, yung politika, ibigay na natin yan sa mga politiko, kay Marcos, kay Duterte, kila Villar, kila Estrada. Sinong mga politiko dyan? Sa inyo yung politika nyo. Tayo yung katotohanan at katarungan. Ini-emphasize natin lagi yan. Tayo, ano ba yung totoo? Ano ba yung makatarungan? Ano ba yung makabubuti sa bayan? Di kung may mga magnanakaw, ipakulong. Ganun lang kasimple Kung may mga pinatay na tao na kailangan ng katarungan, bigyan ng katarungan yan. Mayaman, mahirap, may pinag-aralan, wala, katarungan para sa mga biktima. Batas, rule of law, yan ang posisyon ng bunyog. Ngayon, anong punto ko dito mga kabunyog, mga kababayan? Politically speaking, ang Marcos at Duterte po ay irreconcilable na. Yan, napapa-English si Kulex Soliman. Anong ibig sabihin po ng irreconcilable? Hindi na po yan magkakasundo sa ngayon. Sa season na ito ng politika. Kumbaga ano na yan, hanggang 2028 na yan. Bakit ko po nasabi? Hindi na po yan pwede magkasundo kasi masyado nang malalim. Masyado nang malalim yung sugat na winawakwak. Masyado nang malalim ang mga kontrobersya, yung mga nabubulgar.
ano na, kumbaga, umaabot na sa puntong nagbabanta na po ng patayan si Sara Duterte. At talagang binubuklat po, kinakalkal po talaga yung mga baho ni Duterte, na totoo naman yan. Halimbawa, yung kay Kibuloy, sinampulan na si Kibuloy. O, pinakulong na, na yung SMNI, pinasarado na yan. Pinris na yung asset ni Kibuloy. Si Roque naman, talagang nagtatago na ngayon, di ba? Si Ara Roque, sabi, pumapayat na daw eh. Nagtatago na, di ba? So, talagang matindi na eh. At the same time, banat na talaga yung mga Duterte kay Romualdez, kay Araneta kay Lisa, sa administrasyon ni Marcos, banat kung banat na eh. So, sa puntong to, politically, hindi na po sila pwedeng magkasundo. At alam niya ni Marcos Jr., alam niya ng presidente, alam niya ng advisor ni Marcos Jr., alam niya ni Martin, pero bakit biglang kumambyo si Marcos Jr.? Yan ang mahiwaga dyan. Yan. Ako, ito analysis ko lang. Ito yung sarili kong opinion. Sincere ba si Marcos dyan? Sa loob-loob ba ni Marcos, ayaw niyang ma-impeach si Sara Duterte? Ano kaya ang sagot nyo, mga kabunyog, mga kababayan? Talaga bang yon? Totoo yon? Ako, sa tingin ko, deep inside, gusto siyempre ng mga Marcos matanggal si Sara Duterte. Unang-una, political enemy nila yan. Enemy number 1 na nila yan. Dahil alam nila, pag nakabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan, lintik lang ang walang ganti. O, di ba? Ganyan yan eh. Talaga ang ugali ng mga Duterte, gumaganti yan. Hindi pa nga kinakanti. Nangangagat na, di ba? Kumbaga talaga, ang mga Duterte, hindi na pababalikin yan sa kapangyarihan kung ang pag-uusapan lamang ay politika. Di ba? As far as politics is concerned, para sa mga Marcos at sa mga trapo na kumampi kay Marcos, point of no return na yan. Wasak kung wasak na. Hindi na pwedeng balikan ang magandang samahan, di ba? Sabi nga ng San Miguel Beer dati commercial, iba ang may pinagsamahan. Wala, hindi na pwede ang San Miguel Beer dyan. Wala na yon, wala nang samahan dyan. May yan, yung point of no return. So, either ikaw ang mawasak o wasakin mo. So, alam yan ng mga Marcos. Pero bakit nagkakambyo si Marcos Jr.? Ako ang tingin ko dito, political move. It is a subtle political move. Wow, English subtle, di ba? Sabi nung iba, subtle, pero ang tamang bigkas daw ay subtle. Ano ba ibig sabihin nun? Ito'y parang madulas na pagkilos madulas na galawan po ito ni Marcos Jr. Kung saan, siyempre, may mga tao kasing pa rin naninimbang, Duterte ba, Marcos ba? Pag masyadong nadikdik si Sara Duterte to the point na nanggaling sa presidente, obvious, yung command ng pagpapatalsik kay Sara Duterte, lalabas, magiging negatibo si Marcos kahit papano. Sa panong paraan po. Presidente ka, inaatupag mo yung politika kasi kaaway nyo sa politika. May mga ganong thinking ang mga tao. Diba? Dapat ikaw, presidente ka, ang isipin mo ay programa ng bayan kasi yung mga politika nyo yan. So, ang tingin ko, yung ganyang political opinion na may mga malalaking, kumbaga, may mga political opinion, maraming tao na ganyan ang nasa isip. Kung sakaling manggagaling sa presidente ang inisyatiba para i-impeach ang kanyang vice president, masyadong obvious yan na self-serving. Sasabihin ng tao, ay, para sa kapakanan nyo yan, talagang inaapin nyo na ang mga Duterte. In this case, makakakuha ng simpatya si Inday Takaw Tambalustay. Diba? Kaya yan ang basa ko. Kaya anong ginagawa ni Marcos? Piniprevent niya yung ganong sympathy. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Kumbaga, kinakalkula nila yung simpatya ng tao. So it is a political move. Pagka tumodo ang Marcos administration and including the president sa pagpapa-impeach kay Sara Duterte, it might
gather sympathy among voters. Sa mga tao, makakakuha ng simpatya. Kasi alam nyo, ang basic Filipino psychology, traditionally, alam nyo, ang utak ng mga Pilipino, ang simpatya ng mga Pilipino, ano yan? Nakakiling sa underdog. Diba? Yung mga Pilipino, dahil sa kapapanood ng mga drama, yung mga drama-drama, mahilig tayo sa mga rags to riches story, yung mga Cinderella story na inaapi, tapos biglang, dahil inaapi siya, tapos siya ang magtatagumpay bandang huli. Yung po yung Filipino psychology and mentality na underdog, yan yata yung tingin kong piniprevent o iniiwasan ng Marcos administration na mangyari. Na kung masyadong nadidikdik si Sara Duterte, kitang-kita ng tao, dikdik na, kahit magnanakaw yan, makakakuha simpatya yan, di ba? Kumbaga, ayaw ni Marcos yon. So, ang ginawa niya, kumambyo siya, hindi siya mismo. Kumbaga, sinasabi niya, kung ako lang ang tatanungin, ayoko yan, gusto ko, mag-focus na tayo sa bansa natin. So, kumbaga, lumalabas, siya ay presidente na ayaw niya ng politika, di ba? Lumalabas, na siya ay pangulo, na ang gusto niya lang, magtrabaho na magtrabaho. Di, pogi points nga naman sa kanya yon. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Pero kung mismong manggagaling sa presidente ang diin at command para ipatanggal si Sara Duterte, i-impeach si Sara Duterte, mag-iiwan po ito ng masamang panlasa sa opinyon ng maraming Pilipino. Bad taste yan. Kumbaga, naku po, lugar na panalo ka na, nakakakuha pa ng simpatya yung kalaban mo. Di ba ganun yan mga kabunyog, mga kababayan? Yan ang aking analysis dyan. So, deep inside, tingin ko, it is a political move. Gumaganorn-ganorn na lang si Marcos Jr. Kumbaga, hindi siya nagpapautak sa mga Duterte. Hayaan niya na ngayon. Pero deep inside, tingin ko, as political enemy, arch enemy, by the way, hindi na lang political enemy, main rival na po ito. Kumbaga kay Spider-Man, sino bang main rival ni Spider-Man? Arch enemy. Si Dr. Octopus ba ang ano niya? Di ba? Si Pusit. Na-i-connect ko doon, ano? Kung itong si Spider-Man, ang main rival niya, si Dr. Octopus, si Pusit. So, ayaw niyang makabuelo si Pusit na makakakuha ng simpatya sa tao. So, gagawin ni Marcos Jr., hindi ako kasali dyan sa impeachment na yan, Kahit minumura-mura mo ko. Kahit sinasabihan nyo akong bangag, binabangag-bangagers nyo ako. Kahit inaapi-api nyo ako, yung aking tatay, ipahuhukay mo ang bangkay ng aking tatay, di ba? Ganyan naman style kahit na sinasabihan mo kong adik, pati yung tatay mong si Mang Kanor, na kulang sa fentanyl, sinasabihan siyang adik, sinasabihan siyang bangag, bangag, di ba? Sabi ni Marcos, okay lang yan, kasi ako, trabaho lang ako, di ba? Ganon yun ganon yung punto ng presidente. Tingin ko, ganon yung pagkaka-advise sa kanya. Mr. President, kambyo ka. Ngayon, habang kumakambyo ka, Mr. President, tirahin mo patalikod. Ganon ba yon? Ganon ba yon mga kabunyog? Tirahin mo ng patagilid. Total, tinitira ka ng harapan. Ikaw naman, tirahin mo patagilid. Habang kumambyo ka, hayaan mo naman yung mga congressman. Total, sinabi nila na mga congressman, may ugong-ugong, by December, isusulong ang impeachment in Inday Takaw. Di masasabi ni Marcos ngayon, wala akong alam yan Sabihin ni Marcos ngayon, di ko alam yan Ikaw Inday ano kita, di kita tinitira. Pwede sabihin ni Marcos ngayon, kung yan ang gusto ng Congress, respeto ko na lang yan kasi independent body sila di ba? Mga ganun, di ba mga kabunyog, mga kababayan? Nakukuha nyo ba yung aking punto? Kumbaga, iwas pusoy. Iwas pusoy pero namumusoy. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung nakikita kong dahilan kung bakit tingin ko ay kumambyo si Marcos Jr. Matter of tactical political move. Smooth. Kumbaga sa chess, nagpapakain. Pero bandang uli, may plano pala. Backdoor. Di ba? Aatake po yan. Pero, syempre, ang atake niyan, hindi sa front, sa likod. So,
Alam ba ni Marcos yung mga galawang ng impeachment? Alam ba ni Marcos yung mga galawan na yan? Yung mga pagbubulgar kay Sara Duterte, yung mga pagnanakaw niya, yung ginagawa, diba? Yung mga drug smuggling nila Polong na yan. Ang tingin ko alam. Eh syempre, siya ang pinakamataas na leader ng bansa, nagre-report sa kanya ang DOJ. O, sila Boying Ying Rimulya, nagre-report sa boss nila. Di ba? Kay Marcos Jr. at ang DOJ, under niya ang NBI. O, di ba? O, under niya ang Bureau of Immigration. O. Lahat lahat naman ng sangay ng gobyerno na nasa executive branch, di ba? Ano yan? Talagang under po yan ng presidente ng Pilipinas. So, imposible ba na hindi alam niya ni Marcos Jr. lahat ng galawan na yan? Alam niya yan. Alam niya yan. At sasabihin lang niya sa mga bata niya, bahala na kayo dyan. Basta ako, I'm the good cop. Di ba? Parang ano yan Alam niyo yung psychology ng good cop, bad cop, psychology. Ha? Para masilo mo, matiklo mo yung gusto mong hulihin, may magpapanggap na good cop. Meron naman talagang bad, di ba? Makukumpara ngayon, Kaya sabihin ng electorate, mga tao, ay, mabait naman pala si Marcos Jr. Kahit minumura-mura na ni Inday Takaw, kahit na pinagbabantaan na napapatayan, hindi pumapalag. Kita mo, ang bait-bait. Ayaw niyang ipa-impeach si Sara Duterte. Kasi ang gusto ng presidente, magtrabaho na lang na magtrabaho. O di ba napaka-pogi points nga naman At walang, kumbaga, sa part din ng mga Duterte, paano mo ngayon na titirahin si Marcos? Kumbaga, problemado ngayon sa propaganda ang mga Duterte. Kasi propaganda war po yan, tandaan natin. Labanan yan ng propaganda ng mga politiko. Siyempre, sa parte ng mga Duterte, anak ng Pasig. Siyempre, ang gusto ng mga Duterte, yung kung aapihin sila, sasagarin sila sa pang-aapi. Kaya nga yung gustong play ng mga Duterte, talagang yung tipong eksenang inaapi sila. Diba? Yung umiiyak yung staff ni Sara Duterte, diba? Na ililipat na parang walang katarungan. Umiiyak yung Sulaika Lopez na yon na tipong bibitayin na bukas. Hindi pa naman bibitayin di ba? Ililipat ka lang naman sa ospital, walang yaka. Buti nga sa ospital ka ililipat di ba? And yet, ang drama, grabe, di ba? Doon pa natulog si Sara para palabasin na si Sara ay hindi nang iiwan, di ba? Yan ang mga gusto ng mga Pilipino, yung tipong walang iwanan ang pagkakaibigan. Kinukuha nila yung mga ganyang Pilipino psychology Labanan niya ng propaganda. Binibilog ang opinyon ng bayan. Kasi ang mga Pilipino, madami dyan hindi nagsusuri. So, pinopropaganda talaga nila Duterte na sila ay inaapi. Na yung mga peking resibo na talaga namang pinagnanakaw ni Sara Duterte yung kwarta na yan, ang lumabas ay talagang sila kinakawawa at inaapi. So, malilihis yung issue na totoo namang ninakaw ni Sara Duterte yan, di ba? Kailangan magtagumpay yung propaganda ng mga Duterte na sila ay inaapi. Na sila yung tumulong kay Marcos para maging presidente. Pero ngayon, itong mga Marcos, walang utang na loob, inaapi sila. Ganyan! Ganyan po ang mga banat ng propaganda niyan. Propaganda war po yan, mga kabunyog. Di ba? Ngayon, ikina-counter yan ni Marcos. Hindi niyo ako mautakan. Kaya hindi ko papalabasin na inaapi kayo. Di ba? Ngayon, ano sasabihin ng mga Duterte? Walang iya. Ibig sabihin, kung sinabi ni Marcos na ayaw niyang impeachment, paano sasabihin ngayon ng mga Duterte inaapi sila ni Marcos? Sasabihin mga tao, ayaw nga ni Marcos ipa-impeach ka Pero, yung galaw naman, talaga, sila Martin Romualdez, yung house, talagang i-impeach Inday. Di ba? Ganun yun Ganun lang yan di ba? Gumaganon, magkabilang panig. Ano ba sa tingin nyo? That is my own analysis mga kabunyang mga kababayan. Alam nyo naman yung mga Marcos, hindi naman pinanganak kahapon yan, di ba? Buhat nung nawala sila sa kapangyarihan, nakabalik sila sa kapangyarihan So, ano na ito? Yung mga Marcos, sabihin natin, political genius yan Sanay din yan sa propaganda.
O di ba mga kabunyog, mga kababayan? Anong masasabi ninyo mga kabunyog? Nagmula ng salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Kaya ako, hindi ako napoprostrate. Dahil from the start, yun yung card na ginagamit ni Marcos yung mabait card. Pag sinabi natin card, anong barahan ni Marcos? Ang barahang ginagamit ni Marcos ever since the world began. Kahit nung pagtakbo niyang senador, pagtakbo niyang presidente, o kahit nung nag-vice president siya ngayon, at kahit presidente na siya, ang card na ginagamit ni Marcos ay yung card na mabait. Yung card na, yung baraha na siya'y mabait, na siya'y hindi mapaghiganti, na siya'y mabait, siya'y mahinahon. Yan yun. At hanggang ngayon, effective yan. Ganyan yung barahan ginagamit ni Marcos. At ginagamit niya na tong barahan na yan, laban naman sa barahan ni Duterte, ang pinalalabas ng mga Duterte, yung card nila na api card, inaapi. Na yang si Marcos, walang utang na loob yan. Kami, inaapi kami, wala kaming ginagawa dito. Kasi ano naman yung card ni Duterte, yung anti-drug niya, galit siya sa kriminal, yun yung card. Kaya lang yung barahan ni Duterte na galit sa kriminal, nasunog yun dahil kay Kibuloy kasi na-expose sila. Hindi ka naman galit sa kriminal, rapist yung pastor Kibuloy mo Ano ang galit sa kriminal? Hindi ka galit sa kriminal, hindi ka galit sa droga. Kasi ang nag-i-smuggle ng droga, yung economic advisor mo, si Michael Yang. So yung mga pamura-mura ni Mang Kanor, basa na yun Basa na yung baraha mo. Ngayon, ang baraha naman ni Sara Duterte, api-apihan card. Di ba? Minsan, gumagamit naman siya ng baraha na matapang siya. Depende kasi yan sa timpla ng public opinion. Kaya lang, kina-counter yan ni Marcos. Effective pa rin yung ginagawa ni Marcos na siya ay talagang tahimik, mapayapa siya, hindi siya mapaghiganti. At bumibira ngayon yung mga bata ni Marcos sa baba. Bumibira talaga si Romualdez. Di na. At tayo naman sa totoo lang, talaga namang may halong politika yan. Pero again, sabi ko nga mga kabunyog, mga kababayan, sa atin, kay politika Manila yan, sa inyo yan. Ang para sa bunyog katotohanan. Kung lumilitaw ang mga pagnanakaw na ginawa ni Sara Duterte na napapatunayan, well and good. Bakit po? Nalalaman ng taong bayan kung gaano kamanloloko itong mga politikong to. So dapat silang makulong. Whether kaaway nila ang Marcos o ang mga Marcos o kung sino pa man. Kahit magkabati pa yung Marcos Duterte, which I don't think so, na magkakabati yan. Pero granting, magkabati yan, wala tayong pakialam dun kung ano ang kanilang political relationship. Dahil wala tayong pakialam sa mga politiko. Ang pinaninindigan ng bunyog ay katotohanan at katarungan. Kaya hindi tayo pwedeng paikot-ikutin ng kahit anong propaganda. So, ang ating opinion ay nakabase sa kabutihan ng bayan kung ano yung tama, kung ano yung dapat. Nagnakaw ka, Sara Duterte, ikulong ka. Ikaw, Rodrigo Duterte, nag-utos ka ng pagpatay ng libu-libong Pilipino, ikulong ka. Ikaw, Polong Duterte, sangkot ka sa smuggling ng shabu ng droga, ikulong ka. The same way, sa mga karaniwang Pilipino na kapag nagnanakaw ng isang lata ng sardinas, nakukulong. Yung mga maliliit na adik na may konting sachet po ng shabu, mali yun ikinukulong. Bakit kayo ngayon? So, ang batas-batas. Ang sinasabi ko dyan, katotohanan, katarungan. Yun ang punto ng bunyog. Kaya nga sabi ni Sara Duterte, dapat hindi lang naman kami ang iniimbestigahan sa confidential fund. Tama! Sang-ayon ang bunyog doon. Bakit nga naman si Inday Takaw lang ang iniimbestigahan? Lahat ng nagnakaw ng confidential fund, that Intel fund for that matter, lahat yan i-prosecute natin. Kaya lang, hindi rin pwedeng gamitin ni Sara yan ng mga Duterte na dahil magnanakaw yung ibang congressman, hindi na sila pwedeng imbestigahan. Ano kayo, sinuswerte? Nagkataon kayo ang Ang sinasabi natin, ang ginagawang kagaguhan ng ibang politiko ay hindi magpapalusot sa inyo sa ginawa niyong kagaguhan. Pare-parehas kayo dyan. So, ganyan po ang bunyog. Kaya ako sinasabing, bakit Duterte lang? Yes, tama. Bakit nga ba Duterte lang? Pero for the time being,
Wala na ang ilusyon ng mga tao sa mga Duterte. Di ba mga Dutards? Oh, ang ilusyon nyo na si Canor ay galit sa droga, wala na. Dahil mismong economic advisor niya, yung Davao Syndicate niya, Sindikatong Davao, yun ang mga sangkot sa droga. Nakita nyo, pati X-ray machine Davao Group Ha? Yung korporasyon ng mga politiko sa Davao, di ba? Yung X-ray machine na custom. Malabuking yun. Oh, Diyos ko, pati sa custom, pinadadaan ng droga. Ha? Bilyong-bilyong halaga ng droga. Mga Dutards, on the record yan. Hindi yan fake news. At anong nangyari sa droga na nakalusot sa custom? Nakulong ba si Paeldo na custom chip? Wala, hindi. Na-promote pa yung banggalin sa droga. Ngayon, yung shipment, sila, Manscarpio at Polong Duterte pala. Isang bahagi lang yan ng kabulukan ng mga Duterte. So, tong mga propaganda na yan, tayo, tinitignan natin yan. Pero at the same time, okay na din yung ginagawa ng mga Marcos kasi, tama nga naman, kapag pinabuelo mo yung mga Duterte, nanalo ang propaganda na naman yan, naawa ang tao kay Sara, na hindi naman dapat kaawaan niyang magnanakaw na yan, makakabalik yan sa Malacanang. Kaya tingin ko, political play, political move, subtle political move ni Marcos na sabihin niya in public na itigil ang impeachment ni Sara Duterte. Pero, deep inside, siyempre, gusto na nilang tapusin na ang political career ng lahat ng lahi ni Duterte. Maging sa Davao. Bakit sa tingin nyo? Yung Davao na lumalaban kay Canor Duterte na magme-mayor pa ang kapal ng mukha, tsaka dyan kay Baste. Yung mga Nograles na lumalaban ngayon sa local election sa Davao. Ha? Tingin nyo ba walang suporta yan ni Marcos at ni Romualdez? Imposible. Siyempre, politically speaking, susuportahan niya ni Marcos at ni Romualdez para once and for all, matapos na ang Duterte pandemic. Sabihin natin pandemic itong si Duterte, ha? Ang Duterte virus pandemic, matapos na sa Pilipinas. Matuldo ka na yan. Yung mga ginawa nila na yan. Di ba? Ngayon, yan ang ginagawa ni Marcos ngayon. Nag-iiwas pusoy, pero namumusoy. Kumbaga, nang-iipit ng baraha, di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Di ba? Agree or disagree, mga kabunyog, mga kababayan. Yan ay aking humble opinion at yan po ang aking humble analysis sa mga pangyayari. Di ba? Lang salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Ngayon, ang problema talaga, problemado ang mga Duterte sa propaganda. Bakit? Sabi ni Roque, manawagan, suportahan natin si Sara Duterte sa EDSA. Ano nangyari sa EDSA? Ilang katao, nagugutom pa yung mga nagrarally doon. Paano propaganda ngayon doon? Inaaway pa yung media. So, palpak na. Hindi effective yung parali-rally nila Eric Celis. Kumbaga, palpak. Hindi nakakakuha ng simpati. Pabawas pa sila ng pabawas. Nakakaawa lang yung mga tao. At habang nakikita ng tao yung nagrarally doon, kitang-kita na hinahakot, binabayaran, di ba? May balita pa kang 500 yung bigayan ng pere, ginawang 200. Kung niluluko pa yung mga mahihirap. Kitang-kita na bayaran ngayon, hindi effective yung parali-rally nila, EDSA nila di ba? Pangalawang propaganda ni Sara Duterte, kinukuha niya yung simpatya ng mga dilaw, ng mga kakampings. Ginagamit si Ninoy Aquino. Hindi rin naging effective yun. Natabla rin siya agad. Hindi siya kinakagat ng mga kakampings o ng mga dilawan saan kumukuha ngayon ng propaganda ni Sara? Yung paiyak-iyak ngayon ni Sulaika Lopez na parang bibitayin na. Isisilya Electrica na ba yan? Ang tanong ko nga dyan, sasaksakan ka na ba ng lethal injection kung makaiyak ka naman dyan? Makakapit naman sa kay Sara Duterte Tapos nandun pa si Bongo, si Bato, parang pinepray over na Parang, ano ba yan? May taning na babuhay niyan. Ililipat lang ng ospital ang drama, di ba? Tinulak pa yung pulis. Ngayon,
Again, hindi na naman ko effective yung propaganda ni Duterte na yan. Ano pang propaganda nila? Nauubusan sila ng propaganda. Ano pa ngayon ni Marcos? Kumbaga, nabara. Kumbaga, napag-aralan yung move nila. Umano ngayon si Marcos, nagbigay ng political move. Wag natin apihin sa impeachment para hindi makakuha ng simpatya para sabihin ng tao, hindi ko naman inaapi yan. Di ba ngayon, sasabihin ng mga tao, hindi naman pala nang aapi si Marcos eh. Hindi naman nang aapi si Marcos kasi ayaw naman niyang i-impeach si Inday Takaw eh. No? In your dreams, di ba? Pero syempre, deep inside. Alam ka naman, sabi nga ni Lisa Marcos, bad shot na sa akin yan. Di ba? Kung ikaw si Marcos ipapahukay mo bang kayo ng tatay ko? Binastos mo kami? Sinasabi niyo sa amin, bangag ako? Granting totoo yun, di ba? Tayo wala kinakampihan. Sa tingin nyo, siyempre, ano yan there are 1,000 ways to kill a cat, sabi nga. Maraming paraan ng paglaban, di ba? So, ano yan? Subtle move yan, ano? Madulas yan, ano? Madulas po si Marcos Jr., ano? Sabihin ko na nga sa inyo, sa tagal niya nawala sa politika, nakabalik sila sa kapangyarihan. So, therefore, ano ito? Mga Marcos ay political genius. Hindi naman yan bago sa politika. Alam nila yan. Di ba? May mga advisor yan. Di ba? Nag-aaral yan ng mga public opinion. San magsusway yung public opinion. Tayo sa bunyog kasi, matalas din tayo eh. Di ba tayo naluloko ng propaganda eh. Di ba? Tayo yung totoo. Kasi tayo maliwanag, hindi tayo sa politika. Yung totoo, yung kabutihan ng bayan. Kaya hindi tayo pwedeng loko-lokohin dyan ng mga paawa-awa effect nila Sara. Hindi yan i-effect sa atin. Kahit from the start pa na kumakampanya yan si Duterte doon, hindi na. Alam natin na yan talagang hudas na tao talaga yan, di ba? Hudas talaga yan kumbaga, balasubas yan Sa Davao pa lang hudas na balasubas yun, dinala sa buong Pilipinas ang pagkahudas, di ba? Di ba? Loli Honor Ang, Goser Culex, number 87. Bunyog Party List, number 87. Nesty Boy Padilla, good evening, Sir Culex. Anong masasabi ninyo, mga kabunyog, mga kababayan? Galing salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Ngayon, Bunyog Party List. Halika na, halika na. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, ang tanong natin, mga kabunyog, mga kababayan, Bunyog! matutuloy ba ang impeachment? Tingin ko 100% matutuloy. Kasi sinabi ni Franz Castro, isusulong ng Makabayan Black ang impeachment. Alam nyo naman ang Makabayan Black talagang prinsipyado yan. Wala naman din pakialaman Makabayan sa banggaan ng Marcos Duterte at sa kanila. Parang bunyog yan kung ano yung tama, doon tayo. Regardless of political implication. Regardless of political climate, it does not matter. Kung ano yung tama, yun yung isulong natin. Kasi Makabayan Black, parang bunyog yan, di ba? So isusulong nila yan, sabi sa December, and they are confident. Sabi po ng ating kaibigan na si Congresswoman Franz Castro ng ACT Teachers, ay by December sa tingin nila, meron silang enough na bilang ng mga congressman na susuporta dyan sa impeachment complaint na yan. Madali naman po yan na isulong. Ang kailangan lang naman po dyan, meron ka talagang grounds, strong grounds ng impeachment. Ano po yung grounds? Bribery. Nakalagay po yan sa Constitution. Impeachment, grounds for impeachment po yan. Bribery, panuluhol. Anong ebidensya niyan? Di yung mga pasobre ni Inday Takaw sa DepEd, yung testimonya nung Gloria, yung pangalan nung yun, yung mga tauhan sa DepEd na binibigyan ni Inday Takaw ng envelope na may lamang kwarta na ang nagbibigay yung Sunshine Pahardo. Ebidensya yun bribery po. Ano pa po? Betrayal of public trust. Yung siyempre, betrayal, yung ayaw niya sumumpa, madami po siyang ginawa na pinagtaksilan niya yung tiwala ng taong bayan, betrayal of public trust.
Yung tiwala ng taong bayan ay pinagtaksilan po ni Inday Takaw, Sara Duterte. Ano pa? Other high crimes. Ano yung other high crimes? Plunder, pandarambong, 50 million pataas, ninakaw niya. Anong ebidensya? Mga peking resibo na hindi may paliwanag, na ayaw niyang sagutin. O, plunder yun eh. O, yun ang mga grounds, no? Betrayal of public trust, bribery, panunuhol, other high crimes, such as plunder o pandarambong, punishable by capital punishment o reclusion perpetua habang buhay na pagkabilanggo. Yan po ang capital punishment natin eh. Kaya nga high crimes, di ba? Ang treason kasi hindi magka-qualified kasi pag sinabi mong, although alam nating hudas at taksil sa bayan si Sara, hindi applicable kasi during dapat wartime eh, di ba? Kailangan may gera o may digmaan, di ba? Kaya lang wala namang gera. So I think hindi applicable yung treason. Pero for the three grounds, betrayal of public trust, pagtataksil sa tiwala ng bayan, yung bribery o panunuhol, other high crimes, kagaya ng plunder o pandarambong, pasok sa banga. Pasok sa tumbong. Pasok sa banga, pasok na pasok ang mga grounds. So hindi mahirap makakuha ng pirma o suporta ang impeachment sa House of Representatives, which is, ilan ba ang kailangan? 1/3 lamang po, 1/3 laang. So kung 316 yung congressman, let's say mga 105 to 110 congressman, the impeachment complaint, basta sufficient in form and sufficient in substance, ay maitatransmit po sa Senado para sa isang impeachment trial. So, na-impeach siya, pwedeng ma-impeach siya sa Kongreso, and then, yung conviction will be decided by the Senate sitting as an impeachment court. O, di ba? Renato Corona o Erap Estrada mangyayari dyan. So, yung Senado ang magdedesisyon. Pero it does not matter. Ang mahalaga, pag nandiyan ang impeachment trial, katakot-takot na baho ang mabubulgar dyan. Makonvict man siya dyan o hindi, it does not matter na kasi para sa atin, yung malaman lang ng taong bayan ang katotohanan ay malaking bagay na. Pero mas maganda makonvict, ibig sabihin, matanggal na si Sara Duterte sa pagka-vice-presidente. At pag siya'y na-convict po sa Senado, ay hindi na siya pwedeng tumakbo sa anumang posisyon at hindi na siya pwedeng mag-hold ng any public office. Hindi na siya pwedeng umupo sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Ban na siya for life. Hanggang kamatayan na yan. Yun ang implication po ng impeachment. Bukod sa matatanggal siya bilang vice president, hindi na siya pwedeng tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno o humawak man lamang ng anumang tungkulin. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ruben de la Puente, 100% mabuhay ang impeachment kay Sara, pinakulong na si Kibuloy, pinapahuli na rin si Roque. Kaya nga sabi ko nga sa inyo mahiwaga ang mga galawan ni Marcos Kumbaga si Marcos ay gumagamit ng ipinagbabawal na teknik. Kung sinasabing magaling daw sa chess si Canor Duterte, tingin ko mahusay din sa chess ang advisor ni Marcos, di ba? Kumbaga teknikan tayo, di ba? Nakaka-technique ang mga Marcos, no? Kaya lalong umuusok ang ilong ng mga Duterte, hindi talaga nila mabaon si Marcos kasi mabait pa rin si Marcos di ba? Di ba? Yung mga pa-epek ni Marcos na yan, mga mga pa-etchos yan di ba? Kaya alam na alam ni Sara Duterte, ini-etchos lang siya ni Marcos. Yung alam mo yung kaaway mo, nagbabait-baitan, pero alam mo naman na na talagang tinitira ka. Tinitira ka patagilid. Tinitira ba patalikod? Pero sa harapan, siyempre nakakapikon yun. Mapipikon ng mga Duterte kay Marcos. Walang yang na to, Marcos na to. Sinasabi pang ayaw akong ipa-impeach, parang siya pa ngayon ng bida. Di ba? Mahihirapan ng mga Duterte talagang yung aura pa naman ni Marcos, mahinahon, di ba? Paano ngayon yan, di ba? Siyempre, sabi ng mga tao, ayaw naman pala ni Marcos Hindi naman pala si Marcos ang, dyan,
Kayo lang naman ang umaapi dito kay Marcos, sinasabihan nyo ng bangag, ipapapatay mo pa. And yet, ayaw kang ipa-impeach. O, di ba? Kumbaga, pogi-pogi points agad kay Marcos yun, di ba? Oh, alam niyo naman Duterte. Kaya yung mga taga-isip ng propaganda ni Duterte, yung think tank nila, nag-iisip na naman, magka-counter na. Ano naman ang gagawin natin dito? Ang hirap ng laban nila, propaganda war po yan ha. Basta tayo sa bunyog, sa katotohanan lamang tayo mga kabunyog. At tayo, sang-ayon tayo ma-impeach si Sara Duterte. 100%. Gusto natin matanggal yan, magnanakaw yan di ba? Yung tatay niya, kailangan mapakulong na yan sa ICC, mamamatay tao yan si Duterte, di ba? Yang sila Bongo, yang sila Bato, at matanggal na yung mga salot, di ba? Oh, hello po sir, sabi ni Muwi, di ba? Eddie Tolentino, tuloy lang po ang impeachment ni OBP. Ganon lang ang kahilingan, PBBM. Gumamit nga si Marcos ng ipinagbabawal na teknik. Iwas pusoy, pero namumusoy, di ba? Ganon yun mga kabunyog ha. That is my analysis. Sabi ka, ituloy ang impeachment, sabi ni Tessie Lumbaw Tumagan. Tingin ko po tuloy talaga. At pag tinuloy naman yan, hindi naman mamamakialam si Marcos. Siyempre, gusto niya rin yun. Kumbaga, pakuya-kuya-kuya lang si Marcos sa Malacanang. Basta ako, ayoko niyan. Pero, deep inside, gusto niya yung ginagawa ng mga congressman na ini-impeach si Sara, di ba? Lalo si Lisa Araneta, hindi naman alam ka naman, wala nang plastikan yan. Di kung kay Lisa Araneta yan, talagang gusto niyang tanggalin na si Sara Duterte, di ba? Si Amy Marcos lang naman na may pagkabuang-buang dyan di ba? Kaya itong si Amy Marcos, kumakampi pa sa mga Duterte, di ba? Pati yung kapatid niya, ipapapatay na. Magdadala-dala pa ng bulaklak dyan kay Zuleika Lopez itong si Amy Marcos. Kaya tingin ko, itong si Amy Marcos, kahit mga maka-Marcos, hindi na iboboto yan, di ba? Di ba kasi si Amy lumalabas hinuhudas yung sariling pamilya, di ba? Anyway, kung anong politika nila, sa kanila yan. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Bobby Villaruel, good evening, Sir Kulek. Salamat po Sir Jimmy De Vera, sure na tuloy na impeachment ni Tambalustay. Mary Grace Piatos. Mahiwaga yan si Mary Grace. Baka yan, makikilala na natin kung sino si Mary Grace Piatos pagka nagkaroon ng impeachment, di ba? Sabi naman ni Franz Castro, talagang tuloy ang impeachment. Sabi po ng ating kaibigan na congressman, si Franz Castro, di ba? Tuloy daw ang impeachment. And 100% yan, tuloy yan. Larry Edraga, talino mo boss. Salamat, Larry, ha? Sana totoo yan. Pogi na lang, wag lang talino, di ba? Cathy Sanada. Ma'am Cathy Sanada, watching with you now. Kulek, salamat Ma'am Cathy. Malapit na ang Christmas party ng Bunyog, Japan, ha? At happy birthday sa ating kaibigan, ang ating Bunyog International Works Officer, Ma'am Ina de la Cruz. Happy birthday. Maging maganda ka hanggang gusto mo. Ayan na. May Christmas party ang Bunyog, Japan, di ba? Ma'am Cathy Sanada, di ba? Happy Merry Christmas sa inyong lahat, mga kabunyog, playing safe si PBBN, kunwari ayaw ng impeachment. Jimmy De Vera. Tama ka, yan, exactly. Ano yan, hindi lang po yung playing safe. Kumbaga ano yan iwas pusoy. Pero, deep inside siya yun, di ba? Ano yan, talagang parte po yan ng propaganda. Hindi lang sa talagang ayaw niya, gusto niya yan, pero may ibang mga, taga-bira. Kumbaga, may iba siyang kamay, di ba? Kailangan labanan yung pusite. Kaya nga sabi ko sa inyo, si Spider-Man, ang kanyang arch enemy, si Dr. Octopus, si Pusit. Hindi makahirit si Pusit di ba? Sabi ni Ma'am Cathy Sanada, yes, birthday ko din yung December 14. Happy birthday, Ma'am Cathy Sanada. How young are you, Ma'am Cathy Sanada, how young are you, Stay beautiful as you are, di ba? Ayan, mabubuhay kayo, Bunyog Japan, Bunyog Hong Kong, Bunyog United States, mga kabunyog natin sa ibang bansa, patuloy na sumusuporta sa Bunyog, tuloy ang laban, mga kabunyog, Sino, hugpong ng Piatos. Tinatanong nyo ba si Mary Grace Piatos? Malalaman natin kung sino si Mary Grace Piatos. Malalaman din natin kung sino si Mary Grace Piatos. Si Sara Duterte. Marita Saliba, good eve sir, maraming salamat. Jobilin Linden, hello Ma'am Jobilin Linden ng Luxembourg. Di ba? Taga Luxembourg ka, Ma'am
Ma'am Jobilin. Oh, dali ng kambyo si BBM nung Lunes, sabi pa, patulan niya paninira ni Inday. Ano nga yan eh? Siyempre, ano yan eh? So, ano yan eh? Kumbaga may mga play sila dyan, di ba? Ma'am Jobilin, ay paliwanag ko na, no? Carlos Rivera, tama ka, Sir Kulex, salamat. Tirso Bugtong. Oh, ganoon na nga yan, Sir Kulex. Oh, di ba? Ako, yun ang aking analysis. Pwedeng may iba kayong analysis. Ha, Sir Jun Kabinbin, gandang gabi, Sir Kulex. Sabi ko nga, si Marcos Jr., ayaw niyang lumabas na very, very bad siya sa mata ng mga Pilipino, sa mata ng mga tao. Ano yan eh? Public opinion yan eh. Kapag dinikdik nila si Sara na sabay-sabay, including the President, pangit na tignan yun sa mga Pilipino, lalabas, talagang masyadong inaapi si Sara Duterte at ang pamilya Duterte. At pag nangyari yon, na ang tingin ng tao, kahit sabi mo na talagang magnanakaw yan, na talagang tiwali yan, mga hudas yan, pero pag masyadong inaapi, nakakakuha pa rin ng simpatya. Yun yung iniiwasan ng tingin ko ng panig ni Marcos, ang makakuha ng simpatya ang mga Duterte sa public opinion. Diba? Basic yan. Basic yan sa Filipino psychology. Siyempre, gusto ng mga Pilipino yung underdog. Gusto ng mga Pilipino yung mabait na hindi gumagante. Mahilig ang Pilipino sa inaapi kasi eh. Kaya nga kahit na walang yana, basta inaapi na, nakakakuha ang simpatya, di ba? O kaya nga yung mga katarantaduan ng mga politiko, kapag nahuhuli ang mga katarantaduan, nagpapaawa, may sakit, umiiyak yung mga nanay, dinadalaw ng nanay, mga ganun. Ang mga Pilipino kasi nadadaan sa ganyan. Nadadaan tayo sa mga ganyang eksena, propaganda, di ba? Pero kung tayo rational at talagang titignan natin ang issue, hindi naman makakalusot yung mga ganyan eh. Di ba? Kaya lang, ganyan ang mga Pilipino, marami sa ating mga kababayan, madaling madala sa mga propaganda. Di ba, mga kabunyog? Di ba, Sir Jun Kabinbin ng Batangas? O Maxima Corpin, good eve, sir, tama, salamat po Ma'am Judith De Los Reyes, where are they now? Why only few joining the People Power Rally? Hindi naman po People Power yan, Ma'am Judith. Yan kili-kili power ni ni Eric Celis. Hindi po People Power yan eh. Nakakaya naman sa EDSA shrine, di ba? Ako, naawa ako sa mga taong ginagamit. Alam ko, yung mga taong nandyan, naghihirap, pero dahil may 500 pesos o kung magkanong bayad, hindi naman nila alam kung ano sinisigaw nila dyan. Basta sa kanila, yung 500 pesos, pambigas-bigas na nila. Nakakaawa po ang mga tao. Although nakakalungkot yan ang mga tao nadadala sa pera-pera. Pero naiintindihan natin yung mga mahirap nating kababayan. Ang talagang napakasama dito, yung mga gumagamit sa kanila. Magnanakaw na, nanggagamit pa. Itong pamilya ni Sara Duterte. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Niluluko pa yung mga tao dyan sa pagpunta-punta dyan sa rally. Kili-kili power ni Eric Celis tsaka ni Badoy. Kili-kili power nyo yan eh. Anong EDSA People Power? Babastusin nyo pa ang history. Pati yung EDSA Shrine na babastos tuloy, di ba? Dapat yung totoong prinsipyo, hindi yung kili-kili power ni Eric Celis na ang baho-baho. Ang pinaglalaban nyo yung magnanakaw. Di ba? Saka naman nakakita na magnanakaw ang pinagtatanggol nyo, di ba? At ang ginagamit nyo, mga mahihirap na mga Pilipino. Talaga nga naman, talagang kahudasan ng mga ito, di ba, mga kabunyog? Vilma Misalo, watching forever. Walang forever, sabi ni Vilma Misalos. Oo, walang forever. Ang tanging forever ay katotohanan at kabutihan. Yan ang forever. Hindi pwedeng takpan ng katotohanan. Ang kabutihan ay laging nagwawagi sa bandang huli. Yan ang pinangahawakan natin sa bunyog. Kaya kahit anong mga pa-fake news niya mga Duterte, marami silang kwartang ninakaw, bandang huli, nananaig ang kabutihan, nananaig ang katotohanan. Yan ang forever, di ba? Kabunyog Vilma Misalos, di ba? So, Jobilin Linden, Ann Villalba, kabunyog natin sa Palawan, kayo nila Jack Romasanta, di ba? Sila Robert Alonso, di ba, Ma'am Ann Villalba? Sino ang nag-toothbrush? Anong toothbrush, Mama Ana? Sino bang kaaway mo dyan? Huwag nyo nang pansinin yung mga Dutards na yan, Samboy Sam, go for impeachment. Hindi ganyan ang people powder.
people power kasi puro magnanakaw mga yan, o di ba? Kilikili power nga po yan, ano? O Fernando Lopez, may huling bara si Sara laban kay Marcos na ayaw marinig ng ibang ng buong Pilipinas kaya umatras. Jagger Yarte, parang kristal na ebak. Anong ebak? Nabiyak ba? Ibak. Ewan. Ang baho naman nun, di ba? O Edgar Bugnot, nako, pasensya na sa mga hindi ko mababasa ang ano ba? Elizabeth Suarez, good evening Sir Kulex. O Rosana Kimpo Loresto watching from Kalibo, Aklan. O Rosana Kimpo Loresto ng Kalibo, Aklan. Bin Lamela, good evening mga kabunyog. Sobra na kasi angas ng mag-ama, di ba? So hanggang dito na lang ang ating vlog, mga kabunyog, mga kababayan. Muli ito si Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan at sa bunyo, mga kabunyog sa Bataan. Binabati ko, magkita-kita tayo dyan sa Bataan, sa Sunday, mga kabunyog dyan sa Bataan, sa Abukay, sa Balanga, sa Maribeles, sa Hermosa, Dinalupihan, magkikita-kita po tayo dyan. Mabuhay ang bunyog, Kabunyog Ben, Kabunyog Brenda Ortiz, Arturo Tapia ng Bataan, Bernard Flores, Diboy Dasalia ng Bunyog Bataan, magkita-kita tayo dyan. At binabati natin ang mga kababaihan ng Bunyog sa North Caloocan, sila Ate Nati, mabuhay ang Bunyog, North Caloocan, Ma'am Judith De Los Reyes, sila Kabunyog Japs, at ang mga kababaihan ng Bunyog, North Caloocan, at Gumaca Quezon at Lopez Quezon, napakatagumpay po ng ating mga Bunyog Leaders Assembly. At bukas, Bunyog Cebu, magsasama-sama ang mga Kabunyog Cebu dyan sa Lapu-Lapu City, sa Ibales Building. Attorney Boy Ibales, magandang araw po sa inyo. Rodolfo Enbino ng Cebu, Ma'am Mirna Aquino ng leader natin sa Bunyog Cebu, ang ating National Deputy Secretary General, Ma'am Mirna Aquino. Mabuhay kayo dyan. Bunyog Cebu, Bunyog Lapu-Lapu City, Bunyog Mandaue, Algie Gabini, Ayan, bukas yan sunod-sunod po kasi ang mga pagtitipon ng Bunyog. Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit wala tayong malaking pondo, talagang maraming volunteer. Kaya mag-volunteer po kayo, maging coordinator ng Bunyog, di ba? Albert Manalili, sir, good evening po. Salamat Albert Manalili, sino pa bang di ko nabate? So hanggang dito na lang ating vlog. Ernie Digamo Danieles, malapit na makamit ng mga pink katotohanan sa laban sa Saltik Unity Team, di ba? So hanggang dito na lang ating vlog. Kulex Soliman, Sir Jimmy De Vera, Ma'am Ina de la Cruz, happy birthday sa'yo, Ma'am Ina de la Cruz, ating kaibigan yan sa Bunyog, Japan, Jimmy Pestanas, election 2016, Jules Ochabs, maraming salamat. Yan na po. So, hanggang dito na lang ang ating vlog, mga kabunyog, mga kababayan. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa, tuloy ang laban. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.